Adiong kinalampag si VP Sara sa anomalya sa pondo. Lalong umiinit ang politika sa bansa matapos manawagan si Lanao del Sur Representative Zia Alonto adiong kay Vice Presidente Sara Duterte na sagutin ang isyu ng confidential funds at huwag nang magpakalat ng mga akusasyong walang sapat na basehan. Ayon kay Adiong, malinaw na diversionary tactics lamang ang ginagawa ng Vice Presidente upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga anomalyang inilantad ng Commission on Audit. Ayon kay Adiong, ginagamit ni Vice President Sara Duterte ang mga isyu na wala namang katotohanan bilang paraan para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na problema, ang usapin ng confidential funds. Binanggit ni Adiong na ang mga paratang laban kay Duterte ay nag-ugat sa ulat ng Commission on Audit na nagbunyag ng mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa mga ulat, napansin ang paggamit ng mga pondong ito para sa intelligence assets na may mga kahinahinalang pangalan tulad ni Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, Xiaomi Ocho, at J. Camote, na tila mga gawang pangalan at naging sanhi ng pagdududa sa mga transaksyon. Iginiit ni Adiong na hindi ito basta isyu ng politika kundi mga lehitimong resulta ng investigasyon ng state auditors. Kaya nanawagan siya kay Vice President Sara Duterte na tigilan na ang pag-iwas sa usapin at harapin ang tunay na isyu. Ang kalungkutan ng mag-inang Duterte. Dumalo sa kauna-unahang pagkakataon ng partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty sa campaign rally ng PDP laban sa lungsod ng Quezon. Nanawagan si Avancenia na dapat ay pumili ng mga lider na ihihiwalay ang personal interest. Ibinahagi din ito ang kalungkutan na nadarama nung inaresto ang dating Pangulo dahil sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court noong Marso. Sa panig naman ni Kitty ay ipinarating nito ang mensahe ng kanyang ama para sa mga Pilipino noong ito ay kanilang binisita sa The Hague. Duterte hinamon na lumaban kontra China. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, lumalakas ang panawagan ng ilang lider ng bansa para sa pagkakaisa laban sa mga kilos ng China. Isa sa mga pinakamatinding panawagan ay nagmula kay J. Konghan, kinatawan ng Zambales, na nanawagan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga kaalyado, na huwag manahimik at makiisa sa paglaban para sa karapatan ng Pilipinas. Sa isyu ng Sandy Cay, hindi lamang ito simpleng agawan ng teritoryo, ito'y usapin ng soberanya at dangal ng bansa. Ayon kay Konghan, nakakapagtaka kung paanong si Duterte, mga kandidato at kaalyado nito na madalas nag-iingay at palaban sa iba't ibang isyu, ay nananimihak pagdating sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas. Ang pinakahuling tensyon sa Sandy Cay, isang sandbar na bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, ay nagdulot ng galit mula sa mamamayan matapos magdala ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard ng watawat ng China roon, na itinuturing na hakbang sa pag-angkin nito. Sinabi ni Konghan, dapat magkaroon ng iisang boses laban sa lantad at matapang na hakbang ng China lalo na mula sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Dagdag pa ng pinatawan ng Zambales, malinaw na pinapabura ng publiko ang mga posisyong maka-Pilipino, batay na rin sa pinakahuling SWS survey na nagsasabing 75% ng mga Pilipino ang mas pinipili ang mga kandidatong ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinulig sa rin ni Konghan ang pagiging bukas ni Duterte sa pagsasalita tungkol sa politika at pagbato ng mga alegasyong walang basehan, kasama na ang paulit-ulit na kontrobersya ukol sa pambansang budget, na matagal nang napatunayang walang katotohanan.